Hello, hello, hello mga ka-EAP. Isa po muling pinagpalang araw para sa bawat sa atin. Ano mang oras po kayo datnan itong ating programang araw-araw na pagpapala, umaga, tanghali o gabi. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin lahat. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay humiling ng paggabay at pangunguna ng ating Panginoon. Yes, Father God, salamat po muli sa napakagandang araw na biyaya niyo po sa bawat sa amin upang muli makipag-niig sa inyo at makapakinig, tumanggap ng mga pagpapala mo mula sa kapangyarihan ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na nakatunghay sa mga sandaling to. Bigyan mo kami ng kaunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Para sa ganun, Lord, maranasan po namin yung buhay at kapangyarihan ng iyong buhay na salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ayan po muli mga ka-EAP. Salamat po ng marami at nawa ay patuloy po tayong nagtatagumpay sa bawat hamon ng buhay sa ating mga araw-araw na karanasan. So, alam naman po natin, sa buhay na ito, napakarami pong hindi maikakaila na mga laban, challenges, mga problema, mga iba't ibang nakakalito minsan. At ito nga po, ang salita ng Panginoon na ating po pag-uusapan ay patuloy tayong papaalalahanan ng Lord at ini-encourage mula sa kanyang mga salita para tayo po ay makapili ng tamang pagtugon sa kabila po ng mga napakaraming samot-saring mga usapin sa buhay na ito na kapag ito pong mga usaping ito ng buhay natin, kapag mali po yung pagtuon natin ay nakaka-drain, nakakapanghina, nakaka-disappoint, nakakawalang gana. Kaya ang salita ng Diyos na ating pong tutunghayan, of course, napakasimple lamang po ang kanyang pamagat. Looking unto Jesus. So, alam niyo po ba, yung salitang looking unto Jesus, sinasabi ng salita ng Panginoon na piliin po natin na laging ituon ang ating pagtingin sa Panginoon, hindi sa kung ano-ano man mga sitwasyon sa buhay natin. Kasi aside from Jesus, ang lahat na pwede natin makita, maramdaman, maisip, pwede po tayong dalhin sa ikalulunod ng buhay natin. Kaya ito po yung salita ng Panginoon na magpapaalala muli para tayo po ay laging nakatuon sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, let us keep our eyes fixed unto Jesus, on whom our faith depends from beginning to the end. Sabi niya, He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for Him, He thought nothing the disgrace of dying on the cross, and He is now seated on the right side of God's throne. So, sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintanang ang kahiyan ng pagkamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Napakagandang salita ng Panginoon na nagpapaalala ulit sa atin para piliing ituon ng ating paningin at pagtitiwala sa ating Panginoon. Gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina na outside looking unto Jesus, lahat ng pwede natin makita, lahat ng pwede natin maisip, lahat ng pwede natin maramdaman, pwede po iyan makadrain sa'yo o makasway sa atin para huwag lang tumuon kay Jesus. So, napakarami pong mga pwedeng maka-defocus sa atin para yung buhay natin ay punong-puno ng buhay, sigla at pagtatagumpay. So, alam ko naman po na lahat po tayo ay walang exempted sa mga iba't ibang mga usapin sa buhay. Kaya anumang klaseng problema, kaya anumang po mga issue sa buhay nito, nawa matutunan po natin na huwag nating ituon ang ating pagtingin sa mga pangyayari. Yes, nandiyan po lahat ang mga pangyayari sa buhay natin, pero nawa
maintindihan po natin yung pong prinsipyo ng Panginoon na sa kabila ng samot-saring mga iba't ibang usapin sa buhay neto na nakakaubos ng lakas natin, nakaka-overwhelm na hanggang sa matindi na po ang tama sa atin, sobrang pag-aalala, sobrang takot na, sobrang pangamba na sa buhay na to kasi nga yun pala ay dinadala na tayo sa pagkalunod. So, ayan po ha. So, ang salita ng Diyos po ay buhay at makapangyarihan na pwede pong paghuhugutan natin ng kalakasan sa panahon na kapag tayo po ay nangangailangan ng tulong. So, nawa ang matutunan po natin sa salitang ito ng Panginoon ay every time na meron po tayong na-encounter na mga usapin sa buhay neto, nawa ito po ay indicator na hindi po para tignan ang mga problema, kundi yun po yung magdadala at magpapaalala sa atin na, oops, kailangan kong tumingin kay Jesus. Para nang sa ganon, kapag ganon po yung makasanayan natin, ay hindi po tayo mauunahan ng kapanghihinaan o kawalan ng pag-asa sa buhay na ito. So again, isa pong napakagandang example po sa Biblia. Naalala niyo po ba yung karanasan ni Apostol Pedro nung siya po ay sila po ay pumapalaot para sila po ay pumunta sa kabilang pampang mula sa pagministeryo sa bumaghapon. Sabi ni Jesus, pupunta kayo sa kabilang pampang. Kanya nga lang, habang nasa laot po sila, nagulat po sila kasi may nakita silang alam multo pero hindi nila nakilala agad na si Jesus po yon. Kaya sabi ni Pedro, natakot siya, nagulat siya, multo, nagpakilala ang Panginoong Yesus. So, sabi ni Pedro, Lord, kung kayo po yan, pariyan ninyo ako. So, ano sabi ni Jesus? Halika. So, dahil si Pedro that time ay nakafocus ang pagtingin niya kay Jesus, ano nangyari? Nakaranas po siya ng himala sa kanyang buhay sa kahit sandali man lang. Kanya nga lang, nung siya po ay tumuon na sa naglalakihang alon at lakas ng hangin, biglang naibaling ang kanyang pagtingin at doon na nakatuon sa bugso ng lakas ng alon at hangin. So ano nangyari? Habang siya po ay naglalakad, dahil naibaling niya ang kanyang pagtingin doon sa mga problema, sa mga unos na na-encounter nila, unti-unti po siyang lumulubog. So the same principle po na kapag pinili po natin, una-unahan po natin tayong tumingin sa mga problema, asahan niyo po mga ate, kuya, tayo po ay unang tatamaan ng pag-aalala at pagkatakot. Kapag yun na po ang nabubuo sa buhay natin, sa bawat sitwasyon, unti-unti na rin po tayong lulubog. Buti na lang si Pedro, naalala niya ulit, humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 14, verse 30 to 33, sabi niya, sa verse 30, ngunit nung mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Kaya mga ate, kuya, kapag po tayo po ay sobrang nakukulapulan ng takot at pag-aalala sa buhay na to, dyan na po nagsisimulang palubog yung buhay natin. Kaya buti na lang si Pedro agad-agad humingi ng tulong, ibinaling niya ulit ang kanyang pagtingin sa Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, help me! So, ano sabi ni Lord? Agad-agad naman siya ay sinagip ng Panginoon. So, mga ate, kuya, hindi pa po huli ang lahat. Kung sakasakali man tayo po'y palubog na sa mga iba't ibang mga pinagdadaanan natin, anytime, every time, anumang sitwasyon, pag humingi tayo ulit ng tulong sa Panginoon, ifo-focus natin ulit ang pagtingin natin sa Panginoon, ang pagtulong niya ay ating mararanasan. Mag-iwan po ako ng mga ilang pangusap. Sabi niya rito sa meron po akong babasahin. Sabi niya, focusing on our problem, sabi niya, will sink us. But focusing on Jesus will give us the power to walk over the issues threatening to sink us. Ang gandang paalala sa atin na kapag daw po i-focus natin ang ating pagtuon sa mga problema, lulubog tayo. Pero kung pinipiliin daw po natin i-focus ang ating pagtingin kay Jesus, bibigyan tayo ng kapangyarihan para
kaya lumakad, harapin ng may pagtatagumpay ang bawat hamon para tayo po ay ilubog. Yan, di ba? Napakaganda. And lastly, the key to overcoming challenges and storm in life is to keep our eyes fixed on Jesus, not on the problem themselves. So, nawa, ito pong mga paalalang ito ng Panginoon, especially po this day, hindi ko alam po kung ano po yung maaari po natin na-encounter na mga challenges sa buhay na to. Ate, kuya, baka yan po yung nagpapaalala para lalo natin piliin tumingin ulit sa Panginoon. Nawa, itong mga salitang ito ng Panginoon ay nakapagbigay ng paalala, encouragement sa atin na piling, tumingin at magtiwala sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli mo kaming pinaalalahanan at patuloy na pinapalakas ng kapangyarihan ng iyong salita na piliin po naming magtiwala at tumingin sa iyo, humingi ng tulong sa iyo, Panginoon, sa kabila po ng mga iba't ibang pinagdadaanan namin sa buhay na ito. Lord, pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin, mga nakatunghay ngayon na mayroon po pinagdadaanan sa buhay na maaring sila po ay nakakaranas sa parang lumulubog na, Panginoon. Salamat po, Diyos, na sa tuwing tatawag po sila sa iyo, mararanasan nila ang iyong pagtulong gaya ng naranasan ni Apostol Pedro, Panginoon. Muli, salamat po ng marami, Ama. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod pong mga episode po. God bless!